O eto pa, no? Ito ay interview ni Bato de la Rosa pagkatapos po na marinig na ang Department of Justice ay makikipagtulungan na at papapasukin na ang ICC. Si ES Bersamin said that they are willing to accommodate if ICC will be requesting na kustodiya ang mga people involved o yung mga inimbestigahan ng ICC. Gusto ho namin marinig ang comment nyo on this. Yan. Alam mo Raul, yan lang yung nagpapakita. Isa lang ang i-comment dyan. Walang jurisdiction ang ICC. Yun lang ho. Na tila itong gobyerno na ito ay leaderless. Hindi mo alam kung saan ang direksyon ng gobyerno na ito. Sino ang nagtitimon sa gobyernong ito? Kasi tila, hindi na. Hindi, di ba sabi naman po ng Department of Justice, mga bossing? Sabi naman po ng Department of Justice, mga kababayan, na pag-aaralan namin kung ano ang stand namin sa International Criminal Court. Umabot po ng 2 buwan yun na wala tayong naririnig na balita, pati po sa Pangulo. Titingnan natin kung ano ang legal natin dito sa ICC. Hindi naman po porket na sinabi na papapasukin ng ICC o babalik tayo sa International Criminal Court, ibig sabihin po, sila na ang papalit sa justice system natin. Magiging backup lang po sila. Kung sakali, ang ating Pangulo, mga kababayan, ito para pair. Kung sakali ang ating Pangulo magloko, talagang gumawa ng mga hindi kaaya-aya sa taong bayan at ayaw bumaba at illegal. Nandiyan ang International Criminal Court para humalili, no? Kung merong mga nagawang kasalanan ng Pangulo at hindi kayang arestuhin, nandiyan. Sinasabi ho kasi nitong mga DDS na yung pagbalik sa ICC, naku, impeachable daw ho. Yan, sabi nila Bato de la Rosa yan, mga kababayan. Ibig sabihin, yung mga nakasapi pa din o miyembro pa din ng International Criminal Court, ano yun? May impeach ba yung mga presidente nun o yung mga leader nun? Hindi ho. No? Dahil backup lang. Sinusunod yung pronouncement ng Pangulo na we will never recognize the jurisdiction of ICC. Ilang beses siya sinabi ng ating Pangulo. Dati yun, pinag-aralan nga nila kung ano ang stand sa ICC. At panigurado ko, Annalisa Oso, humingi din ito ng mga payo, mga kababayan. At ang magiging sagot nga ho, mga bossing, naku, bayaran si Mark Ramos. Kasi, ano sabi? Mark Ramos, isa ka ring bayaran sa Marcos. Punta ka ng Davao para makilala mo ang pamilya ni Senador Bato. Ano ba sila? Mamamatay tao? Kaya tinatakot nyo ako na pag pumunta ako sa Davao, yan ang mangyayari sa akin. Hindi na ako pupunta dyan. Nakakatakot pala. Yan lang yung sasabihin nyo, bayaran. Diyos ko naman kayo. Paulit-ulit na yan, araw-araw na lang. Sa isang vlog o sa isang oras na nagsasalita ako dito, mga DDS, isa lang ho ang sasabihin, bayaran ka, paulit-ulit. For 1,000 times, hindi daw sila papayag. Hindi daw siya papayag. Bakit iba ang sinasabi? 1,001 na Sa 1,000 times, hindi sila papayag. Lagpas na, 1,001 na. Papayag na, hanggang 2,300 na yun. Paulo, iba yung sinasabi ng kanyang mga gabinete. So, napakahirap po itong gobyerno na ito. Yung laban bawi. Gabinete. DOJ, di ba, iisa ang sinabi ng Pangulo? Si Clavano Pangaho at saka si Department of Justice Secretary Boying Remulla ang nagsabi, pag-aaralan muna namin to. At halos 2 buwan mga bossing, na wala tayo naging balita doon. Eto na lang ho, pagpasok ng taong 2025. Diyan na po, talagang yung sinabi ko sa inyo na, ngayon Disyembre, tahimik lang ngayon. No? Pero kapag pasok ng January, ay nako, sambulat na ho lahat yan mga boss.
hilo na tong mga to. Or ako ikaw o kanya akin or ano ba? What's the real status of this government? Sino bang leader nito? Sino ba ang pinaka chief executive? Bakit ang daming opposing opposing decision sa ginagawa yung kanyang mga yung kanyang Wala akong nakitang ganun, mga kababayan. Wala ho akong nakitang ganun, mga bossing. Ang nakita ko, nakatotohanan nung una, tumatanggi sila sa ICC. Pero nung sinabi na pag-aaralan, naghintay ng ilang buwan at ngayon, yan na. Napag-aralan na nila at ang sagot nga nila, makipagtulungan, makipag-usap at open na sa ICC ba to? Makukulit kayo, ha? yung mga kabinete, para bang wala siyang control sa kanyang mga kabinete. Pero sir, yun ang tanong ko. Pero ang executive secretary, parang yun yung little president. Alter ego. O kung ano yung sinabi niya, parang it means yun yung stand ng Pangulo. Tama po ba? Yun na po yun, mga bossing. No? Yun na po yun. Hindi naman papayagan ng Pangulo. Uy, ba't yung sinasabi? Wala naman akong ganun sinasabi. O di ho ba? Ideally, ganun talaga dapat. So, ibig sabihin, if he is speaking in behalf of the President, ang President ngayon ang nagsisinungaling. Hindi, Bato. Kasi yung ibig kong sabihin ni Bato, tanggi lang ng tanggi ang ating Pangulo. Meron hong ano yun. Meron hong pagkakasunod-sunod yun. No? Noong mga first quarter ng 2024, tumatanggi sila. Pero, kalaunan pag-aaralan na. Kalaunan ayan, papapasukin na, payag na sila. Hindi yung kahapon lang, hindi okay, tapos ngayon okay na. Hindi ho ganun. President ngayon ang nagdudubultok. Kung gano'n ang stand ng ating IS at presumably ito'y galing sa Pangulo, sabi mo, parang siya ang little president. So, kung yan ang stand ng Pangulo natin, laban bawi ang ating Pangulo. Naku, si Bato naman. Iniiba, alam namin, lalo na yung mga nakasubaybay tungkol dito sa sa usaping International Criminal Court. May serye mga kababayan. May serye, hindi yung iba-iba ang ating Pangulo. Yun, Pero- makikita ng kanyang kahinaan. Kuya Bato, hindi ko Kuya Bato. makita yung scenario. If the statement indicates na they are willing to cooperate with the ICC or whatever would be the request, kayo as a sitting senator, can you be under arrest? Can you be put under arrest by ICC? O in Tagalog, pwede ba kayo arrestuhin ng ICC? At ano ba magiging proseso niyan? Depende yan sa magiging